Pulis patatahimikin. Ano ang tinatago ni BBM? Bakit kailangan patahimikin? Sige. Inireklamo ng inciting to sedition ang isang pulis na nag-vlog tungkol sa kanyang hinaing sa PNP habang naka-uniforme. Eksklusibong nakausap po ng GMA Integrated News ang pulis na nagsabing na-trigger siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Galit si Ito. Kayo na lang, okay? Kayo magtanong. Kasi meron din ako mga nakakausap na pulis, okay? Pero kayo mismo, huwag niyong paniwalaan to sinasabi ko. Kayo personally, tanungin nyo ang mga kaibigan ninyong pulis. Tanungin ninyo yung mga malalapit sa inyong pulis na alam ninyo ay hindi bias. Tanungin ninyo kung tama yung ginawa kay Tatay Digong. Tanungin ninyo kung tama pa ba ang ginagawa ng gobyernong ito. Tanungin ninyo kung sila ay masaya kay Torre. Tanungin ninyo kung tama ang ginawa ni Torre. Tanungin ninyo kung masaya pa sila sa gobyerno. Palihim ninyong tanungin. At ako, in my opinion, kasi yung mga tinanong kong pulis, ang sinabi hindi. Sa lahat ng sinabi ko, ang sagot nila hindi. Sa katunayan, may nagsabi pa nga sa akin na maybe 95% ng pulis sinasabi mali yung pagkakaaresto kay PRRD. Hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Torre. But again, huwag niyo akong paniwalaan. Kanya-kanya po tayo. Kayo magtanong mismo. Alam ko, bawat isa sa atin kahit papaano ay meron tayong kakilalang pulis or meron tayong kaklose na pulis. Kayo mga nanonood dyan, pakilagay sa comment section kung ano sa tingin ninyo sagot doon sa mga tatanong ninyo doon sa pulis. Kung sila ba ay masaya pa sa gobyernong ito. Kung tama ba yung pagkakahuli at binitbit si Tatay Digong pinagbenta dito sa mga puti. Sige, pakisagot dyan sa comment section. Roman Francis Steve Fontillas sa video na ipinost niya sa social media. Habang naka-uniforme ng pulis, nagsalita siya tungkol sa prinsipyo at pag-apak sa dignidad. Ayon sa PNP, politically charged daw ang mga sinabi ni Fontillas sa kanyang mga post na tugon daw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan si Fontillas ng reklamong inciting to sedition, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. There are certain limitation and extent po na paggamit po ng social media, especially during official time at resources po, at even yung paggamit po ng uniforme habang nagbablog. Sa aking eksklusibong panayam kay Fontillas, Alam mo, ang daming pulis na nagbablog na naka-uniforme. Ahardo, pakicheck mo. Ang daming pulis nagbablog naka-uniforme. Maraming pulis nagbablog na naka-duty. Kung yan lang talaga ang kaso nyo dito sa pulis na ito, ang babaw. Pwede nyo kasuhan. Pero isasabihin yung sedition? I don't agree. I mean, hindi ako pulis, okay? Hindi ko alam kung anong sinumpaan ng mga pulis. Hindi po ako bihasa. Baka iba po ang batas ng pulis. Kasi syempre meron silang sarili nila eh. Di ba? So ayokong husgahan doon. But sa aking tingin, hindi naman po dapat inaawat ang isang tao. Whether ikaw ay pulis o hindi ka pulis, abogado ka o hindi ka abogado, doktor ka o hindi ka doktor, kahit anong profesyon mo, wala naman siguro masama na maglabas ka ng hinaing ng anong nasa loob ng puso mo. Kasi hindi naman kayo robot eh. Hindi naman diktador ang gobyerno natin, tama ba? Tanong ko sa inyo, diktador ba gobyerno natin na hindi na kayo, bawal dito, bawal ka mag-comment dito, bawal ka pumunta rito, bawal ka sa social media, bawal ka mag-attend ng Duterte rally, ganun. Ano tayo? Democratic country pa ba tayo? O diktador country na tayo? yes, sinabi niyang nagpatong-patong daw ang hinanakit niya sa PNP na pinalala pa sa pag-aresto kay Duterte. Na-trigger din ako dyan. Kasi bilang pulis, hindi ako sang-ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga kasamaan ko na mag-aklas sa bayan. Kasi Yun! wala naman akong purpose na mag-aklas sa bayan. O, yun ang importante. Hindi mo naman sinasabi. Tayo naman yung nagtatawag lang tayo ng rally. Katulad nito, hindi naman siya nagtatawag din naman ng rally. Hindi rin naman siya nagtatawag mag-aklas. Di ba? Naglalabas lang siya ng saloobin.
Baka mamaya bawal na makipagtalik. Baka mamaya bawal na makipag-date sa pulis. Baka mamaya pag ang ide-date mo ay maka Duterte, bawal na. Baka mamaya bawal na kung ang syota mo taga Davao. Bawal na siguro kung ang asawa mo ay maka Duterte. Pambihira. Ako sa akin lang, simple lang naman to, Marcos eh. Kung wala kang tinatago, hayaan mo magsalita ang mga pulis. Tao yan eh. May damdamin yan. Sa katunayan, yung mga nasa middle rank na yan, sila yung madami. Sa tingin mo, masaya sila sa galawan sa ibabaw? Hindi. Yung honest question lang. Hindi tayo nag-aano dito ng sedition ha. Tanong mo, masaya kaya yung mga nasa ibaba niyan? Yung mga low ranking tsaka yung mga nasa middle? Masaya pa ba sa mga bossing nila? Nagtatanong lang tayo. Wag naman sanang ganun, di ba? Hanggat wala ka namang planong pabagsakin ng gobyerno, siguro naman may karapatan din naman itong mga pulis. Pambihira, binubuwis nila buhay nila araw-araw. Tapos hindi sila pwede magsalita ng kanilang damdamin. Hindi ko maintindihan kung ganyan ang batas ng mga pulis ha. But siguro kung may mga nanonood sa aking pulis, pakilagay ninyo. Mali ba ang aking interpretasyon? Kailangan, pag sinabi nila, masaya ka. O pag sinabi nila, tama yung pagka-aresto kay PRRD, ka na lang. Oo, legal ba yun o illegal? Ano bang sagot nyo? Mga boss, mga general, ano ba sagot nyo? Legal o illegal? Legal tayo lahat. Gusto nyo laging masaya? Gusto nyo laging tama? Babalikan ko yung tanong, Marcos, ano ba yung tinatago ninyo? Kasi alam nyo, kung masasaya, yung mga nasa baba, at saka yung nasa middle, wala kayong dapat katakutan kahit sila ay maglabas ng kanilang hinaing. Hindi naman kayo pinapatalsik, hindi naman nagkukudeta. Naglalabas lang na kanilang saloobin ang kanilang damdamin. May tinatago ka ba, Marcos? Kung ikaw ay nagsisilbi ng tama sa bayan at wala kang tinatago, anong kinakatakot mo? Kung sa tingin mo tama yung ginawa ninyo kay Duterte, anong kinakatakot mo? Kung sa tingin ninyo ay wala kayong secret deal ng ICC, wala kayong tinatago, anong kinakatakot ninyo? Kahit lahat ng pulis mag-vlog ng kanilang saloobin, hanggat hindi naman kayo pinapatalsik at hindi naman nagtatawag na mag-aklas, huwag kang matakot. Kasi tama naman ang ginagawa mo. Unless you know sa sarili mo mali yung ginawa nyo kay Tatay Digong, talagang kakabahan ka ron. Mapapraning ka ron. Baka mamaya nagmumultivitamins kayo, nasobrahan kayo sa multivitamins, lalo kayo mapapraning. Hindi ba? Bawas-bawasan nyo yung coke. Totoo yan, nakakapraning ang coke ha. Pag sobra ka sa kape, nakakapraning din yun. Ako mahilig kasi ako sa kape. Magpapalpitate ka dyan. Kaya kung ikaw ay baka nasosobra ka sa multivitamins o sa Coca-Cola or sa kape, Marcos, bawas-bawasan mo. Nang hindi ka napapraning kasi parang praning ka dito. Para kang praning. Sa totoo lang. Ayusin mo yung pakikisama mo sa mga pulis at siguraduhin mong naaayon sa batas ang galawan mo, hindi lang dahil sinusunod ka ng mga general. Kung maayos ka, wala kang dapat ikatakot. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and hinaing. Masama ba yun? Sige nga yung mga nanonood nito. Masama ba yun? Pakisagot. Masama ba yung vlog nitong pulis na ito? Na sa tingin niya illegal yung pagka-aresto kay kung talaga namang sa tingin niya illegal, anong gagawin? Patayin niyo yung pulis? Idemanda niyo yung pulis? Tanggalin niyo yung pulis? Ikulong niyo yung pulis? Para sabihin legal? Mauubos ang pulis natin kung ganyan. Sa organization, Sabi ni Fontillas, handa siyang harapin ang lahat ng reklamong isasampa laban sa kanya. Inirekomenda na raw ng QCPD sa Regional Director ng NCRPO na isailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Idiniin ni PNP Chief Romel Marbil, hindi nila papayagang mabawasan ang pagtitiwala ng... Ako, nagtatanong lang naman. Wala akong masamang ibig sabihin Sa tingin ninyo, yung mga mabababong ranggo dito kay Marbil, yung mga hindi general,
natutuwa pa kaya sa pamamalakad nitong sila Marbil? Tanong lang. I'm just really curious kasi ang tao, ano yan, organic eh. Halimbawa si Tatay Digong. Pag gusto talaga ng taong bayan si Tatay Digong, meron mang tumiligsa sa kanilang kaunti, lalabas yung damdamin ng taong bayan para kay Tatay Digong. Hindi mo kailangan pilitin. Halimbawa, parang kay Marcos, kung gusto talaga ng taong bayan si Marcos, hindi mo kailangan bigyan ng ayuda taong bayan. Hindi mo kailangan pagbawalan ng taong bayan. Kung mahal ka niyan, mahal ka niyan. Pero ako naniniwala kay Baste, hindi mahal ng Pilipino si Marcos. Kaya nga, tatanungin ko rin, sa tingin ninyo to si Marbil, mahal ng ibang pulis? Hindi yung mga generals ha? Yung mga nasa ano? Lalo si Torre. Ano sa tingin ninyo? Nagtatanong lang po. Ang publiko sa PNP at ang sinumang police officer na magpapahina sa integridad, serbisyo at profesionalismo ng PNP ay tatapatan ng buong puwersa ng batas. Hindi, no? Para sa GMA Ganyan na sila ngayon. So, kayong mga pulis, tahimik na kayo. Pag sinabi ni Toring talon, talon. Pag sinabi ni Marbil luhod, luhod. Pag sinabing tahimik, shh, parang bata, shh, kayong mga noisy, quiet. Magagalit si BBM. Pag sinabi ni Toring ganun, shh, kakalad ka rin ko kayo pag kayo maingay. Yari na kayo. O, tahimik ka mga pulis. Ganon ang gustong palabasin. Tama o tamang-tama? Mali po ba? Nagtatanong lang. Ha? Pero bigyan po natin ng marangal na pakikitungo sa mga pulis. Ako naniniwala ako hindi kasalanan ng mga pulis. Kung meron mang kapalpakan na gagawa si Marbil o si Torre, I really still believe 90% ng mga pulis napapasunod lang sa mali pero matitino ang isip niyan. At alam nila ang tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa.